ka pa namin hinihintay. Pinag-aalala mo naman ako eh. Saan ka ba kasi nagpunta? Sa beach po ng kaibigan ni Jerome. Hoy! Anong ginawa niyo? Kinis niya. Kinis niya ako! Nung hinahalikan mo si Marilyn, nakikita mo si Darlene. Hindi ko na rin maintindihan. Lasing kami. Lasing ako, tapos nangyari na lang. Tapos, anong sabi ni Marilyn? Ito na, iniisip niya kami. Payong kaibigan, mas maaga mong sasabihin kay Marilyn, mas makakabuti para sa inyong dalawa. Masyadong maraming pinagdadaanan ngayon si Marilyn. Ayoko nang dagdagan. Marilyn, gusto na kita invite lumabas. Hari, may ipagtatapat sana ako sa'yo. Kami na ni Jerome. Boyfriend ko na siya. Jerome, I heard the good news. Congratulations. Alagaan mo siya mabuti, ha? Huwag mo siyang paiyakin, huwag mo siyang sasaktan. Dahil kung hindi, ako makakalaban mo. Jerome! Naunahan mo pa ako dito. Pinaghanda kita ng lunch, oh. Kumain ka muna habang konti pa lang yung customer. Ito. Upo ka na. Upo ka na. Upo ka na. Marilyn, hindi mo kailangan gawin to. Bakit naman hindi? Eh, natural lang naman na gawin ko to sa'yo dahil boyfriend kita. Ano, baka naman gusto mong subuan pa kita. Joke lang. Meron pa pala akong gusto ibigay sa'yo. Tcharan! Paborito mo. Akala mo, nakalimutan ko, ano? Marilyn, may importante sana akong sasabihin sa'yo. Pwede ba tayo magkita mamaya pagkatapos ng closing? Doon sa beach kung saan tayo kagabi. Niyayaya mo akong makipag-date? Sige, punta ako. Akala ko naman kung ano yung sasabihin mo sa akin. Kinabahan ako. Kain ka na! Oh, konting kulot dito, tas bonggang-bongga. Naku, sisiguruhin ko ikaw ang pinakamaganda mamayang gabi dun sa date niyo at luluwa yung mata ni Jerome sa kagandahan mo. Ay! Naman, Naku, Josie, naman. dalaga ka na nga talaga, B. May boyfriend ka na, may date pa, first date! Mama Josie, kinikilig ako tapos na-excite din ako. Ako din! Ay, Mama Josie, matagal ba yung gagawin niya sa akin? Bakit? Busy ka? Busy? Kasi po gagawin pa kasi ako eh. Anong gagawin mo? May surprise po kasi akong gagawin para kay Jerome. Ikaw ang gagawa nun? Diyos ko, wag na! Sit back, relax, chill, enjoy! Wala. First date, chill, enjoy. Sige na, halika na. Buka na dyan. Ay, isang kini. Ate, magaganda yun. Kinausap ako ni Hari kanina. Oh, ano sabi? Sabi niya, masaya daw siya para sa amin ni Marilyn. At maswerte raw ako na ako ang pinili niya. Talaga nung kulokoy na yun si Marilyn, ah. Oo nga na, kaya nga lalo ako nagigilty eh. Ang dapat na maging boyfriend ni Marilyn yung karapat-dapat sa pagmamahal niya. Mhm. At hindi ikaw yun. Kaya desidido ka na ba sa gagawin mo? Oo, Noy. Mas pinatatagal ko pa, mas lalo ko lang pinapahirapan ng sitwasyon. Sasabihin ko na lahat ngayong gabi. Kaya ko to. Ito lang yan eh. Marilyn, naalala mo ba nung nandito tayo? Yung nangyari sa ating dalawa. Lasing na lasing lang ako noon, kaya kita nahalikan eh. Pasensya ka na, ah. Hindi, mali. Parang sama ako naman nun. Marilyn, magkaibigan tayo. Mahal kita, pero hanggang kaibigan lang. Wala na nga.
bumalik sa may resort? Bukas na rin. Ang dami ko kasi kailangan na gawin doon sa resort eh. Baka naman pwede ako sumama sa'yo kasi namimiss kita kapag wala ka dito eh. Namimiss din naman kita. Kaya nga, mas dinadalas ko na yung uwi ko dito eh. But again, I really need to work. That's why I want to go with you sa resort. Darlene, mas mabuti na yun nandito ka. Huwag ka na lang pumunta sa resort para walang gulo. And besides, may school ka. For your information, wala akong pasok bukas. And maybe you would know that if you just paid attention to any of my school activities. Bakit? Grade school ka? Na kailangan alam ko lahat ng activities mo sa school? Tapos na kayo mag-away? Yan na naman kayo eh. Kaya gustong-gusto ng anak mo na pumunta sa resort. Lagi kayo nag-aaway. But still, it's not a good idea na sumama ka sa akin sa resort. Mas mabuti nandito ka para malayo ka na Jerome at Marilyn. Uuwi na lang ako ng madalas dito para madalas tayo magkasama. Gustuhan mo ba? Oh, bakit hindi ka nagsasalita? Naisip ko kasi na gawin tong sorpresa ko para sa'yo dito dahil importante sa ating dalawa itong lugar na to eh. Sayang nga lang, hindi siya magiging permanente na nakasulat dito sa buhangin. Kasi kapag nag-high tide na, mabubura na siya. Pero alam mo ba kung saan hindi mapupura yung pangalan mo? Tsaka yung pagmamahal ko para sa'yo? Dito. Sa puso ko. Hindi siya mabubura. Salamat. Why did you say that to Dad? Dahil sa'yo, hindi niya ako pinayagan sumama sa resort. Hindi ka naman kasi dapat pang pumunta sa resort. Ano naman ang gagawin mo doon? It's none of your business. Talaga? O baka naman pupunta ka doon para guluhin na naman si Marilyn. Wala ka na dun. Darlene, tantanan mo na si Marilyn. Hindi. Hindi ako titigil. Ma'am, talaga ng luto mo, Jerome. Alam ko naman na chef ka, pero ang sarap mo talaga magluto. Alam mo siguro, naganda, no? Ano nga pala sasabihin mo sa akin? Ano yun? Kasi di ba kanina, sabi mo sa akin meron kang importante sasabihin. Ano yun? Mas patagalin mo para kay Marilyn, mas masasaktan yun. Masyadong maraming pinagdadaanan ngayon si Marilyn. Ano ba yun? Marilyn. Gusto ko lang malaman mo na ang sarap mong maging girlfriend. O ba nang buwala ka pa? Pero, sabihin mo naman sa akin tong recipe na to. Turo mo naman sa akin para next time baka na yung magluluto sa'yo. Ikaw naman, oh. Ni-spoil mo na naman ako, eh. Ganun naman talaga kapag mahal mo isang tao. Gagawin mo lahat ng ikakaligayan niya. Ganun ka ba talaga magmahal? Ganun naman talaga dapat, di ba? Ganun kasi magmahal yung nanay ko sa akin, eh. Tingnan mo. Problema na naman yung iniisip mo. Masaya ako.
ako malungkot. Teka nga. Sarap na. Kasi masarap eh. Masarap ka magluto. I hate her. I really, really hate her. So I take it hindi ka pinayagan na pumunta sa resort? Oo, dahil sa buwisit kong nanay. Alam mo, kontrabida talaga siya sa lahat ng mga plano ko. Palibhasa kasi hanggang ngayon, mas kampi pa rin siya kay Marilyn kaysa sa akin. So what's new? But don't worry, I have a plan. Ano na namang plano yan? Well, may car ka naman, di ba? Yeah? Okay, pick me up tomorrow. Ziggy, Wine? salamat kanina kinampihan mo ko ha. Did you really think na yun ang ginagawa ko? Na kinakampihan kita? Giselle, only you can turn this situation into a contest between you and Darlene. Wala akong kinakampihan sa inyong dalawa. I merely decided what's best para sa anak ko. Isa naman ang concern ko sa ngayon. Puro ka kasi Darlene. Kaya yung anak mo, spoiled. So what if she's spoiled? She has the right to everything I can give her. Siya lang naman ang nag-iisang anak ko, hindi ba? Siya lang nag-iisang tagapagmana ng mga Carbonell. Sobrang tuwang-tuwa si Jerome doon sa surprise ko para sa kanya, Mama Josie. Tapos, ang sabi pa niya sa akin, ang sarap-sarap ko daw maging girlfriend. Tapos, nag-picnic kami. Pinagluto niya ako ng masarap na pagkain, tapos nagkwentuhan kami. Alam niyo yung Mama Josie, ang saya-saya lang. Tapos, mamaya niya, nasuko mo na yung bataan, ha? Mama Josie! Mama Josie! Sabagay, okay na rin yun, di ba? Para malahian ka. Ay, ano ba yun? Mama Josie Ano ba talaga! yun? Ano sinasabi mo dyan? Pasensya na. Pero sa totoo lang, kilig na kilig ako sa inyong dalawa. Ganun talaga, no? First love never dies. Pero Mama Josie, ang first love ko si Jerome pero hindi naman siya ganun sa akin. Ibig sabihin ba nun, hanggang ngayon mahal niya din si Darlene? Ako na, tumigil ka. Kasi hudang first, second, third love ka pa niya. Ang importante, mahal ka niya ngayon. Ngayon na mismo. Ay! Teka lang. May bibigay ako sa'yo. Bigay ng kliyente ko to eh. Ticket daw to eh. Concert dyan sa park. Mga banda-banda. Mahusay daw yan. Eh anong malay ko sa banda-banda, no? Kayo na lang ni Jerome magpunta. Dali, mag-date kayo. Sigurado ako matutuwa si Jerome doon. Mama Josie. Kinikilig ako sa inyo, be! May boyfriend ka na pala, hindi mo malang sinasabi sa akin. Kailan ka pa natutong maglihim? Hindi ba kayo yung nagturo sa akin nun? Di ba kayo marami hindi sinasabi sa akin? Hanggang kailan mo ba ako paparusahan sa kasalanan na ginawa ko sa'yo? Kaya ko lang naman hindi nasabi sa'yo dahil pinoprotektahan kita. Pinoprotektahan? Yung hindi pagsasabi ng totoo, pinoprotektahan niyo ako? Eh, hindi ko nga alam kung sino ba talaga ako eh. Kasi tinatago niyo sa akin kung sino ba talaga ako. Dahil ayaw kitang madamay. Kahit anong gawin ko, damay ako. Na hindi na ako bata. Siguro naman may karapatan ako malaman yung totoo, di ba? Siguro naman may karapatan ako magdesisyon para sa sarili ko. Kaya nga natatakot ako. Natatakot ako na baka kunin ka nila sa akin. Natatakot ako na baka mas piliin mo sila kaysa sa akin. Jerome? Jerome, aalis ka na naman? May pasok pa po ako sa restaurant. Sandali lang. Kausapin mo naman ako. Hanggang ngayon ba galit ka pa rin sa akin? Iniwala nga ako ng tatay mo, pati ba naman ikaw lalayo sa akin, Jerome?
gusto mo gawin ko para mapatawad mo ko? Wala na akong pakialam sa kanilang lahat. Ikaw ang mahalaga sa akin. Kung gusto mo ngayon, pupunta ako sa mga Carbonell. Para itama ko yung mali ko. Ano akala niya, Nay? Na kapag sinabi niyo sa kanilang totoo, magiging ayos na yung lahat. Ano bang gusto niyo? Pagpalitin niyo ulit si Marilyn tsaka si Darlene. Tapos ano, tapos na? Mga tao sila, Nay. May pakiramdam. Hindi lang naman simple itong gulong ginawa niyo eh. Ano ba tingin niyo sa sarili niyo, Nay? Diyos? Apektado ngayon ng dalawang kaibigan ko. At ang totoo niyan, hindi ko alam kung hanggang saan hahantong tong gulong sinimulan niyo. Jerome. Oo, anak ko si Darlene. Pero anak din kita. Kasama na kita simula ng pinanganak ka. Sa hirap sa ginhawa, tayo ng dalawa magkakampi. Kahit kutsain tayo ng mga tao dahil sa itsura natin, ayos lang. Basta kasama kita. Kahit pagbalik-balik na rin pa natin ang mundo. Kahit hindi pa ako nag-anak sa'yo. Hindi ako ang tunay mong ina. Hindi mababago noon yung pagmamahal ko sa'yo. Dahil mahal na mahal kita, Marilyn. Mahal na mahal kita. Ginawa nila sa akin ang anak ko. Hindi ako papayag na makuha na sa akin, anak. Hindi ko kakayanin. Hindi ko kaya. I have to go na, Darlene, ha? Kanina pa ako tinatawagan ng lola mo. Now be a good girl, okay? Yes, Dad. Ano palang gagawin mo today? Maybe I'll just study. Wow! That's very good. Mabuti naman at pinaprioritize mo na ang pag-aaral mo. Sige, hayaan mo. I'll try to come back right away. Let's say, next weekend. Pag wala masyadong trabaho sa resort. I'll give your daddy a kiss. Bye, Dad. Bye-bye. Take care. Allison? Yeah, I'll be out in 10 minutes, okay? Okay, bye. Anak, tatandaan mo kahit ano mangyari, anak kita. Mahal na mahal kita. Mabuti naman nagbati na kayo. Pero, Nay, ano na pa mangyayari ngayon? Si Giselle po, paano po siya? Anak, ang totoo niya, nakausap ko na si Giselle. Sabi niya, hindi ka daw niya kukunin sa akin. Basta wag ko lang din kukunin si Darlene. Hayaan mo nang tayo na lang nakakaalam ng katotohanan para walang gulo. Pero anak, ikaw ba? Gusto mo bang makilala ang pamilya mo? Kasi anak, sila, di hamak na kaya ka nilang bigyan ng mas magandang buhay kaysa sa akin. Kung yan ang magiging desisyon mo, susuportahan kita, anak. Hindi po, Nay. Wala akong balak na kilalanin sila o magkaroon ng kahit na anong ugnayan sa mga Carbonell. Alam ko naman kasi na hindi nila ako tatanggapin dahil sa itsura ko. Kung sakali man na tanggapin nila ako,
Ibigay niya na sa akin lahat ng gusto ko, lahat ng material na bagay. Hindi pa rin na mapapantayin yung pagmamahal na binigay niyo sa akin na eh. Kasi hindi nila alam kung paano magmahal na wala silang puso. Mars, tama si Marilyn, Mars. Pero Nay, paano po si Darlene? Gusto ko na siya makasama. Siyempre, anak ko kayong dalawa. Gusto kong makabawi sa kanya. May paraan lang sana na mapunta kayong dalawa sa akin. Posible na magkagusto si Jerome kay Marilyn dahil ako pa rin ang mahal niya at ako lang! Hindi ko talaga alam kung anong nakikita ni Jerome sa'yo. Marilyn, dapat masanay ka na ngayon. Dahil wala na akong ibang babaeng titingnan, kundi ikaw lang. So, inaamin mo nga na ako pa rin ang gusto ni Jerome? Kaya sabihin mo sa akin yung totoo. Si Marilyn na ba at saka si Jerome? Sorry, Gisela. Alam ko may napag-usapan na tayo, pero di ko na talaga kaya. Sasabihin ko na kay Tita Charito tsaka kay Ziggy ko ano yung totoo. Hindi pa ba niya nasabi sa'yo na noong gabi na parehas kayong lasing at hinalikan ka niya, ako ang iniisip niya at hindi ikaw?